12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Chinky, anong dapat kong iwasan para hindi ako maging financially unstable or instability? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Una, dapat nating iwasan is living beyond your means. Anong ibig sabihin yan? Iwasan natin mamuhay na lagpas sa iyong kinikita. Kasi madalas natin iniisip na okay lang gumastos basta malaki lang ang kita at may pumapasok na kita. Hindi po yan ang kasagutan. Ang reality is this. Ang realidad is this. The more we make, the more we spend. Kung mas marami pong kinikita natin, mas marami pang minsan ginagastos. Di ba? Kaya nga, ingatan po natin ang pagsobra-sobrang gastos. Ingatan po natin yung ika nga, pag hindi kailangan, wag mo nang bilhin. That's number 1. Pangalawa, iwasan po para hindi maging financially unstable, yung having only one source of income. Isang malaking pagkakamali, pag kaya tayo po ay isang income source na lang po ngayon. Kung ang trabaho mo lang ang tanging pinagkakakitaan mo ang kita ngayon, wag naman po sana. Wag naman po sana. Paano kung madali ang sweldo? Paano kung mawala ang kita? Paano kung mina? Paano kung... In other words, malaking problema ang haharapin. Kaya nga, dapat meron tayong plan A, plan B, plan C. Aside from yung kinikita, meron pa kayong sideline na ginagawa na hindi makakaapekto ng iyong trabaho. Pangatlo na dapat nating iwasan para hindi maging financially unstable ay tinatawag nating impulse buying. Yun. Iwasan po natin yung pag-add to cart na wala naman pang check-out. Di ba yung mga bagay-bagay na hindi naman kailangan? Kailangan magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Mas maganda na yung tatanungin mo, kailangan ko ba talaga to? Kung hindi, wag muna kung lalo na kung gipit. Kaya nga pag tayo gipit po, syempre nainggit, tayo po ay pikit. Pang-apat po na kailangang iwasan para hindi maging financially unstable, ignoring debt. Huwag mong babaliwalain ang utang. Ay nako, ito lang po Ang pag-iiwas po sa pagbabayad ng utang hindi po nagdudulot ng kaginhawaan. Ito po ay nagdudulot na kahirapan. Bakit? Kasi buwan-buwan magdadagdag po ng interest yan. At pag nagdagdag ng interest yan, siyempre naman, lalo pa tayong mababaon sa utang. At panglimang, kailangan nating iwasan para tayo po hindi maging financially unstable ay tinatawag nating walang emergency fund. Emergency. Hindi natin marami talaga yung mga bagay na hindi inaasahan tulad ng pagkasakit. Or if not man, humina ang kita. Diba? Or if not man, may nasirang gamit. Ay, nako. Kaya napakalaga po mag-umpisa tayo ng 1 buwan na emergency fund. Ng mga buwan na nagastusin mo. O 3 buwan hanggang 6 na buwan. The more, the merrier. Kaya nga sa bawat hakbang na gagawin natin, mahalaga na maging aware kung ano ang ginagawa po natin para maiwasan tayo maging financially unstable. Sana nakatulong tong episode na ito. Kaya tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating 1 Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Checkpoint ng pulis itinayo na malapit sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Matapos sabihin ng Davao Regional Police na doon lang daw nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Sitwasyon doon ihahatid live. Seguridad sa Batangas, todo higpit din dahil sa pagkalat ng sakit na African swine fever sa probinsya. Lahat ng papasok at lalabas doon ngayon sasailalim sa disinfection. Tubig sa bahagi ng Negros Occidental biglang nangitim. Ang dahilan, tumapong pulot o molasses mula sa isang barko. Delikado kaya ito? Mga atletang Pilipino na nagpabilib sa Paris Olympics uuwi na sa bansa sa susunod na linggo. Olympic double gold medalist Carlos Yulo handa raw makipag-usap sa Pangulo. Siguro pag-uwi po, siguro doon pa lang siya magsisingkin. At Ivana Alawi, tinanggal nga ba sa teleseryeng Batang Quiapo? Sasagutin mismo ni Ivana. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. 1 Balita Pilipinas!
Tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Wanted ang namaril sa isang mekaniko sa Aklan. Ang biktima tinambangan sa harap mismo ng buntis na misis. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Basa galito. Sa harap mismo ng asawang buntis, pinagpabaril ang isang mekaniko sa Banga, Aklan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw nitong Miyerkules, August 7 sa Barangay Venturanza, bandang alas 5:30 ng hapon. Sakay ng tricycle na ito ang 42 anyos na si Romer Mimi Dewan at kanyang buntis na misis na si Elias Jo. Sa salaysay ni Jo, makailang ulit pa raw silang huminto sa mga pamilihan para bumili ng mga pangangailangan sa eskwela ng mga anak. Masaya pa raw silang nagkwekwentuhan habang bumabiyahe. Pero nang makarating sila sa lugar na ito, kung saan wala masyadong tao ng oras na yon, bigla na lang silang nakarinig ng putok ng baril. Ang kanyang mister, tinamaan sa tiyan, naigilid pa niyang tricycle sa harap ng isang bahay at nakatayo. Ang suspect naman, na nakaangkas sa motorsiklo, bumaba at malapitan siyang pinagbabaril. Kahit natumba na si Romer, sunod-sunod na putok ng baril pa raw ang ginawa sa kanya. Si Joe, tinutukan din ng suspect na agad din tumakas. 13 basyo ng bala ng baril ang na-recover sa crime scene. Ang Banga PNP sinabing hindi pa malinaw kung ano ba ang motibo sa pagpatay, lalo't kilala ang biktima sa lugar na mabait at walang kaaway. Bahay at vulcanizing shop na kanyang negosyo lang din daw ang routine ng biktima araw-araw. Tinitignan ngayon kung posibleng away pamilya o may kinalaman sa kanyang negosyo ang pamamaril. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Tone-toneladang molasses o syrup sa napampatamis ang natapon sa karagatan ng Sagay City, Negros Occidental. Nagkakarga raw ng molasses sa MT Mary Queen of Charity nang mapansin ng mga tauhan ng Sagay Feeder Port na nagkaroon ng discoloration sa tubig sa dagat. Para sa update, makakasama natin si Coast Guard Negros Occidental Commander Jansen Benjamin. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Nakamute po tayo, sir. Ma'am Cheryl, Ugto at hello, Ma'am Cheryl, good afternoon po. Magandang hapon. Naririnig po ako. Apo, it's clear po. Commander, gaano karaming molasses po ang natapon sa karagatan? At delikado po ba ito? Ma'am, sa pangalawang question mo po, it's organic, so wala siyang danger sa atin, marine environment. And the number one question mo po, kung gaano karami, ang affected po is around 1.3 to 1.5 hectares. But the volume of the spilled molasses is undetermined po. Kasi po hindi po siya kagaya ng oil, na ma-measure natin sa tubig. So ganun po yung natin. Pero yung molasses na kinakarga from the lorry truck going to the vessel is around 300 metric tons po. Pero yung natapon po sa dagat, hindi po namin pa na-quantify. Pero ang sabi nyo nga po, Commander, Yes po, ma'am, ay wala naman po siyang danger. Yes, ma'am, it's an organic sugar cane po siya, sa manufacturing ng sugar cane. So hindi sa ma'am, sa MARPOL annexes, so it's considered siya non-hazardous po. Ano po ang naging dahilan, sir, nitong pagtapon ng molasses sa karagatan? Yes, ma'am, ma-explain ko po yung procedure ng pagkakarga ng molasses sa barko. Ang lorry truck po na may karga ng molasses galing sa shore po, sa dock, it's through gravity. Pinapadaloy lang po yun siya. So somewhere there, between sa interface ng lorry truck at ng barko, parang doon nagkaroon ng aksidente. So nagpa-dive po kami sa ilalim ng barko at nakita po natin na wala naman pong diferensya, walang butas at intact po ang integrity ng hull ng barko.
wala naman pong evidence na nasadsad or something na damage yung barko. Therefore, conclude that between the transfer from the shore, sa lorry truck and to the vessel itself, doon sa phase na yon, doon nagka-problema. May magagawa po ba? Yes po, ma'am. May magagawa po ba or ginagawa na pong hakbang para makontain ang pagkalat po ng molasses or pababayaan na lamang po natin yung matunaw? Ma'am, as of today, ma'am, nagpapunta kami po sa dagat, at nakita po natin na wala na po yung itim, malinis na po siya. So we conclude that the molasses, na-dilute na siya, and through tidal actions, high tide and low tide, currents and winds. So sa tidal actions, na-dilute po siya. So makikita natin sa video natin dyan na wala na talagang itim ang dagat. So yun po yung situation natin yun. But then again, ma'am, the situation. So binabagdayan pa po natin yung area para po talagang masigurado natin na hindi na talaga tatagas yung molasses doon sa area na yun. At nakipag-ugnayan na ho ba sa inyo yung may-ari ng barko? At may posible po ba silang pananagutan? Yes, ma'am. Nagko-cooperate naman po yung kapitan ng barko. And in fact, they submitted the marine protest. And doon sa marine protest nila, sinabi naman doon na during that time na between around 6 o'clock in the morning, na may mga tao na doon sa port nag-inform sa kanila sa barko na mayroong ang nangingitim noon sa paligid ng barko. So immediately, the vessel of the tanker, immediately pinastop niya yung operations. And then inassess nila situation kung saan nanggagaling yung tagas ng tagas ng molasses po. And we already had water sampling together sa ating counterparts sa Senro, and by Friday baka lalabas na po yung results. Doon po natin malalaman po yung resulta ng water quality po doon sa area na yun. Marami pong salamat for the update, PCG Negros Occidental Commander Jansen Benjamin. Ipina-freeze na ng Court of Appeals ang mga bank account at iba pang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para malimitahan ang kanyang mga galaw ngayong patuloy siyang pinaghahanap. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin, Davao City. Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga pulis dahil sa impormasyong nasa loob lang ng compound ang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ilang buwan ang pinaghahanap si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong kanyang kinakaharap. Sabi ng PNP Regional Office 11, nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City si Kibuloy. Pero posibleng may iba't ibang paraan daw para makatakas ang pastor. Kabilang dyan ang 4 na helicopter at 2 eroplano na pag-aari niya na nakagarahe sa aircraft hangar ng compound. Sisiguraduhin naman daw ng PNP na magiging maayos at mapayapa ang paghuli sa kanya. Definitely. Ayaw natin ng may masaktan dito, may lalo na't dumanak ang dugo. Hindi natin gawin yan. Maximum tolerance, sige lang. Hindi pa naman matatapos ang mundo, andyan lang naman siya. Sa gitna ng paghahanap kay Kibuloy, pinapa-freeze ng Court of Appeals ang mga ari-arian nito, kabilang ang 10 bank accounts, 7 titulo ng lupa, 5 sasakyan at 1 helicopter. Kasunod ito ng petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Iniutos ng korte na bawal galawin ang mga naturang ari-arian at bank accounts sa loob ng 20 araw. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Ayon sa CA, may nakita silang batayan na ang mga bank accounts at ari-arian ni Kibuloy ay ginagamit sa iligal na aktibidad at krimen. Pinapa-freeze din ng korte ang bank accounts at real estate properties ng 11 opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasama dyan ang 47 bank accounts na nakapangalan sa KOJC,
16 na titulo ng lupa at 16 na sasakyan. May freeze order din sa Children's Joy Foundation ng KOJC at sa Suarasag Media Corporation ang nag-ooperate ng Sunshine Media Network International o SMNI. Paliwanag ng Department of Justice, bahagi ng standard procedure ang pag-freeze sa asset at bank accounts para matiyak ang integridad ng investigasyon sa kaso ni Kibuloy. Ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Kibuloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources. Posible pa raw mapalawig ng hanggang 6 na buwan ang freeze order depende sa kalalabasan ng summary hearing. Sa pahayag naman ng abogado ng SMNI, sinabi niyang nirerespeto nila ang desisyon ng korte pero maghahain daw sila ng motion laban dito. Ayaw naman magkomento ng abogado ni Kibuloy dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng utos ng korte. Cheryl, kung makikita mo ngayon dito sa aking likuran ay may mga police checkpoint ang inilagay ang Police Regional Office 11. May nagbabantay din ng mga pulis sa harap mismo ng compound. Sumatotal, nasa 15 to 20 na mga pulis ang nandito sa palibot ngayon. Ayon nga din sa mga pulis, parte lang umano ito ng kanilang police visibility at anti-criminality activities. Tahimik naman ngayon ang sitwasyon sa labas o sa paligid ng KOJC at ang mga miyembro nito ay nandoon lang sila sa loob ng gate at nagbabantay sa posibilidad na pasukin na naman sila ng kapulisan parehas ng nangyari noong June 10. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Sa puntong ito, magkakausap natin si Major Catherine De La Rey, ang Chief PIO ng PNP Region 11. Magandang tanghali po, Major. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa mga taga-subaybay po sa inyong programa ngayong araw na ito. Salamat po sa oras. Major, matagal na pong binabantayan ng media at otoridad ang KOJC compound at walang bakas po ni Pastor Kibuloy. Paano nasabi na nagtatago lamang pala rito si Pastor Kibuloy? May informant po ba kayo? May mga natatanggap po kami na information na nagsasabi po na nasa loob po ng compound si Kibuloy. Kaya po ginagawa namin yung mga lahat ng paraan like yung pagkakandak po ng mga checkpoints. Baka po kung may chance na makalabas, tinitingnan din po natin yan siya, Ms. Cheryl. Pero yun naman pong ginagawa nating checkpoints within the area, hindi naman po yung tapat ng compound at maliban sa pagbabantay po doon sa compound, nagiging police visibility and part na rin po ng crime prevention activities po ng Police Regional Office 11. At gusto ko rin din panggitin na ang ginagawa din namin ng mga checkpoints ay hindi lang naman po dyan sa area na dyan, kundi sa lahat ng mga strategic areas within Davao Region. Para lang din po sa kaliwanagan at kaalaman po ng ating mga manonood, matagal na pong, di ba, may warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Hindi po ba maaaring pasukin at halughugin ang KOJC compound kung hinihinalang nagtatago lamang po siya sa loob? Pwede po natin gawin yan, Ms. Cheryl, na implement po natin ang warrant of arrest. Apuntahan po namin ang compound. Kaya nga po, sinasabi ng ating regional director, si Police Brigadier General Torre, na kung sa oras po na kami po ay pumasok sa compound, any compound po ng KOJC, ay sana naman po ay papapasukin kami ng mapayapa na wala pong resistance from his followers and supporters dahil ang pakay lang naman po ng pulis ay mag-implement po ng warrant of arrest na din naman po utos ng korte sa amin. So ano po ang susunod yung hakbang? Yan po, pinagplanuhan pa po namin na yung pagpa-implement po ng warrant of arrest. Kaya nga po, ang panawagan din natin sa mga supporters and followers ni Kibuloy na kumbinsihin po siya na sumuko. At kung hindi naman po, sana naman po na i-allow kami na pumasok sa any compound na nandoon si Pastor Kibuloy
And then, isa lang pong paalala na ang ginagawa po ng pulis ay trabaho lang po. And then, kung hindi niyo naman po kami papapasukin, pwede po kayong kasuhan ng obstruction of justice. And pag titigilan naman po ninyo yung mga pulis, haharasin niyo, pero hindi kayong kasuhan ng direct assault. So, ang gusto na namin ipaabot, ang pakailan po talaga namin is to implement the warrant of arrest. Kami po ay nagtatrabaho lang, hindi po kayo namin kinakalaban. Kasi medyo matagal na rin po ito, yung warrant of arrest. Hindi kayo pumapasok basta-basta at sinaserve yung warrant of arrest. Ang punaputuloy ng ilan ay parang nagiging special treatment ang nangyayari. Hindi naman po, Miss Cheryl. Noon kasi nung ilang beses na din kaming pumasok sa mga facilities po ng KOJC, mapayapa naman po kaming tinatanggap. Kaya lang po, limited po yung time na binibigay po sa amin. Hindi po talaga namin nahalughog lahat ng areas sa laki po ng areas ng KOJC. Kaya po, pinaghahandaan din naman po namin every time po mag-implement po kami ng warrant of arrest. Yun nga po panawagan namin sa mga supporters and followers na i-allow kami na mapayapa na hanapin sa loob ang hinahanap natin na at large na si Kibuloy at yung mga kasama po niya. Ang gusto lang po namin na ipaintindi sa kanila na ito po ay utos ng korte sa kapulisan. Hindi po kami pumunta dyan para iharas o ano pa man, kundi implement lang po ang warrant of arrest. You mentioned limited time ang ibinibigay po sa inyo. May karapatan po ba nila yun? Yes. Pwede bang sila ang magbigay ng oras? Dapat hindi po. Kaya nga po, opo. Kaya nga po, sa susunod, syempre, yung sinasabi ng regional director namin during the Senate hearing na pine-question po ang dami ng tao na kailangan during the implementation of warrant of arrest. Yan po yung in-explain ng regional director namin na kailangan talaga namin ng maraming tao dahil sa kalakihan po ng compound. Hindi po yun siya kayang gawin ng 100 lang katao at isang oras. Ayun nga po. Kasi yung pag pinag-usapan natin yung oras, parang hindi sila ang dapat na nagbibigay ng oras. Basta kailangan matapos yung paghahalughog. Hindi ho ba? Opo, Ms. Cheryl. Alright. Kailan po ulit ang plano na i-serve po ulit itong warrant of arrest at kailan po ninyo mahahalughugin ang KOJC? Wala pa po tayong timeline, pero ang target naman po ng kapulisan ay madakip si Kibuloy at yung mga kasama niya. And of course, ang mas mabuti po kung surrender na po si Kibuloy at yung mga apat na po niyang kasama. Maraming salamat, Major Catherine De La Rey, ang Chief PIO ng PNP Region 11. Susunod, lahat ng papasok at lalabas sa Batangas dinadaan sa disinfection dahil sa pagkalat ng African Swine Fever. Pag-uusapan natin. At pasabog ng drag queen na si Eva LeQueen sa Drag Race Global All-Stars, inaabangan na. Ang only Asian queen sa kompetisyon, makakasama natin live dito mismo sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang mga armadong lalaki na nanloob sa dalawang jewelry shops sa Cebu City. Ang natangay nila umabot sa 15 milyong pisong halaga. Yan ang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Bangod to share, hindi bababa sa 6 na armadong lalaki ang nagdeklara ng hold-up sa dalawang magkatabing jewelry store sa tapat ng mataong Carbon Public Market dito sa Cebu City kahapon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang kawatan na pumasok ng naka-helmet sa The Gold
chain at Macy's Jewelry Store at tinutukan ng baril ang mga empleyado at customer. Pinadapa nila ang mga tao at agad nilimas ang mga lahas at isinilid sa isang backpack. Wala pang isang minuto ay umalis na ang mga suspect sakay ang 3 motorsiklo. Wala namang nasaktang mga customer o empleyado pero tinatayang nasa 15 million pesos ang nakuhang mga alahas. Sinasabing napakalakas ng loob ng mga suspect ng 2 jewelry shop dahil malapit sa Freedom Park ng Carbon Public Market ito kung saan matao at malapit din sa isang universidad. Meron namang police beat patrollers pero tila tinempohan ng mga suspect na looban ang target at nagpapatrolya pa sa public market ang mga pulis. Pinuntahan mismo ni Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia ang pangyayari at sinabing dismayado siya sa tila kulang na police visibility sa lugar. Narito ang kanyang pahayag. And I told them, tinanan, ilan pagkitaon within 48 hours. Iko nakataya, ang imong, di lang imo pa nga nakataya ni, basta imong pagka-city director. And I am very serious about this thing. Binuang ning mga ingunan ni, not in Cebu City. No, so hopefully within 48 hours we will already get our lead and then hopefully na natin madakpan ng mga suspect. Kakaupo lang noong July 26 ng bagong Cebu City Police Director na si Colonel Antonieto Cañete kung kaya sinasabing ang hold-up na ito ay matuturing na isang test sa kanyang kakayahan. Kagabi ay puspusan ng follow-up operations ng Cebu City Police Office pero wala pa ring nadakip na suspect. Ngayong umaga naman, Cheryl, may na-recover ang mga pulis na isang iniwan na motorsiklo sa kalapit na barangay at pinaniwalaan na isa ito sa mga getaway vehicle ng suspect. Kini ang balitang dako karong adlaw gikan sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Apektado na ng African Swine Fever ang 5 bayan sa Batangas. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture, stable pa ang supply ng baboy ngayon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Inisprayan ng hose at disinfectant solution ang jeep na ito na may kargang baboy sa Rosario, Batangas. Ganito rin ang ginawa sa isa pang pampasaherong jeep, pati na sa mga kotse at tricycle. Ganyan ang sitwasyon ngayon sa ilang barangay doon. Bawal papasok na sasakyan, mapapampasahero o pribado. Isa-isang pinapara para sumailalim sa disinfection. Bahagi yan ng hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batangas sa pagsugpo sa kumakalat na sakit ng baboy na African Swine Fever o ASF. Ayon sa Department of Agriculture, 5 bayan na sa Batangas ang nagpositibo sa ASF. Yan ang mga bayan ng Lobo, Lian, Rosario, Calatagan at Lipa City. Pinakapektado ang bayan ng Lobo at Calatagan na isinailalim na sa state of calamity dahil sa ASF. Sa ngayon, nasa 16 na barangay na sa bayan ng Lobo ang apektado ng ASF. Higit 8,000 baboy na ang namatay. Umakyat na rin sa higit 100 milyong piso ang danyos sa mga magbababoy. Magagamit na ng LGU ang kanilang emergency funds para sa pamimigay ng ayuda sa mga apektado. Pagtitiyak ng DA, ligtas pa rin kainin ang mga baboy na apektado ng ASF. Basta, lulutuin itong mabuti. Wala rin daw dapat ikabahala sa supply ng karne ng baboy sa Metro Manila. Sa ngayon ay stable pa naman yung supply natin ng baboy kasi yung ibang areas kagaya ng Central Luzon na top producer natin ng baboy ay okay pa naman. Ipinag-utos na rin ng DA ang pag-order ng bakuna laban sa ASF na inaasahang maide-deliver sa mga susunod na linggo. Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Kaugnay pa rin ng African Swine Fever, magkakasama natin si Dr. Romelito Marasigan, ang Batangas Provincial Veterinarian. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Sa atin po mga taga-pakinig po. Doc, kailan at saan po unang... Doc, kailan at saan po unang na-detect yung mga kaso po ng ASF sa probinsya? So ito po ay una nating nakita dito nga po sa bayan ng Cebu. May farmers po na nag-report ng pagkamatay ng kanilang mga baboy. So nagkaroon po tayo ng kasama ang local government unit ng investigation. At doon nga po na-detect na meron pong sakit sa ASF po sa bayan ng Cebu. Sa ngayon po, 5 bayan o syudad yung tinukoy na apektado ng Department of Agriculture. Ang Lobo, Lian, Rosario, Calatagan at Lipa. Bukod po dyan, may na-monitor pa ho ba kayong pagtaas ng ASF cases sa iba pang lugar?
Meron po tayong na-monitor at nakolekta na rin po yun ang blood sample at meron pong test positive result. Ito pong bayan ng San Juan, Talisay po at Tuwi. Yun po yung napadagdag, ma'am. San Juan, Talisay at may isa pa po? Tuwi, ma'am. Tuwi. Apo. Gaano na po karami yung apektadong hog farmers? Tuloy-tuloy pa rin ho ba yung contact tracing at culling? Sa kasalukuyan po, ma'am, meron na po tayong 279 farmers na affected po nito. Ang sakit na ito. Yung ating kanilang mga alagang baboy. At tuloy-tuloy naman po yung ating ginagawang disease investigation, disease surveillance, at saka po yung culling ng infected animals. Sa kasalukuyan po yung ginagawa po natin ngayon. Pagdating po sa supply, Doc, ng pork products, kasunod po nitong ASF outbreak, apektado na po ba? Sa tingin ko naman po ay hindi pa gano'n kalaki ang epekto sapagkat out of 1,078 barangay po ay ang apektado pa lang po sa atin. Yung numero kaso ay 32 barangay pa lang po out of 1,078 na barangay dito po sa Batangas. Ano pong tulong ang maaasahan ng mga affected na farmers po? So sa kasalukuyan po, yun lahat ng ginagamit po sa disease investigation natin, lahat ng mga test na ginagamit at yung culling ay yun po ay nagbumula sa aming tanggapan. Pero yan po ay kasailalim pa rin sa naganapin pagpupulong po ng DRM o ng probinsya para nga po sa ano tulong ang may publiko ng public. Pag-usapan pa po yan, ma'am. So wala pa pong paunang tulong sa kanila? Ayun nga po, lahat po na ginagamit sa demotivation, lahat po mga disinfectant, treatment, yung mga test kit po, yun po ay pinoprovide po ng ating lalawigan para po mabilis na makontrol nga po yung pagkalat ng sakit. At paalala na lamang po sa ating mga hog farmers at mga residente para makaiwas po sa kumakalat o maiwasan pang kumalat ang ASF, Doc. So yun nga po, pinamamanikan ko sa ating mga mag-aalagaan baboy, lalo na po sa ating mga backyard piggery farmers na ito pong biosecurity, patuloy po natin paigtingin. Sapagkat yan po yung isang pwede pong makatulong sa atin para maiwasan nga po yung pagkalat ng sakit na ito. And also sa ating mga local government units na hindi pa naman affected, akin pong ipinapatusap at pinagbibigay alam sa inyo na kailangan na po siguro natin na maglagay po ng mga checkpoints at disinfection sites sa inyong mga nasasakupan para po mapigil ang pagkalat ng sakit na ito sa inyong mga lugar. Marami pong salamat, Dr. Romelito Marasigan, Batangas Provincial Veterinarian. Sinwerteng makaligtas ang isang lalaki sa Maynila na pumutok ang bituka. Matagal na pala kasi siyang may ulcer pero palagi lang niyang idinadaan sa pain reliever. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ikaw ba yung tipo ng tao na konting sakit ng katawan umiinom agad ng pain reliever? Naku, tigilan mo na yan kung ayaw mong mabutas ang iyong tiyan. Limang taon nang may ulcer si Roger Gonzaga, 37 anyos, taga Tondo, Maynila. Pero nito lang July 28, tila siningil na raw siya ng kanyang karamdaman. Una po ma'am, bigla lang pong sumakit yan dyan ko po. Tulog ako nun ma'am, tapos nagising lang ako, biglang sumakit. Agad agad sumakit, tapos dinala po ako sa ospital. Tapos yun, nagdesisyon doktor na paoperahan daw kasi yung bituka ko may butas. Pinagtulungan na raw siyang buhati ng kanyang mga kapitbahay dahil hindi niya na kayang lumakad sa sobrang sakit ng tiyan. Pagdating nila sa ospital, dito na nakita ng mga doktor na pumutok na pala ang bituka ni Roger. Kapag nabutas yung tiyan mo, alam naman natin may acid doon sa tiyan, so lumalabas yun sa abdomen, sa buong katawan. So yun yung kaya biglang sumakit yung tiyan niya. So pwede siyang kumalat ng husto, pwedeng maapektuhan yung mga ibang organs natin. And ang tanging paraan lamang para masolusyonan yan, maoperahan talaga yung pasyente. Aminado si Roger na madalas siyang malipasan ng gutom dahil sa paglalako ng saging na kanyang hanap buhay.
Ayon pa kay Doc, prone din sa sakit na ito yung mga taong naninigarilyo, madalas uminom ng alak, at yung mga konting kirot, inom agad ng pain reliever. Itong ating pasyente, dahil siguro sa kanyang trabaho, umiinom siya ng mayat-maya ng pain reliever. Kapag madalas ka kasi uminom ng mga pain reliever, especially yung mga makalumang pain reliever, no, prone talaga yun na mabutas yung sikmura. Ayon pa kay Doc, kabihira na sa panahon ngayon na magkaroon ng perforated peptic ulcer dahil marami ng mura at mabisang gamot na mabibili. Buti na lang naging successful naman ang operation ni Rogers sa VRP Medical Center sa Mandaluyong. At sa tulong ng VRP Operation Damayan Foundation, hindi na siya gumastos ng malaki. Pero hindi pa siya pwedeng magtrabaho dahil kinakailangan niya pang magpahinga ng ilang buwan. Kung sino pong taong malambot ang puso, sana tulungan ninyo po ako sa lahat ng nanonood. Yun lang po. Maraming salamat po. Ako po si Mobile Journal Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hola mga kapatid, happy Friday! Inaaba na nga po yung pasabog na performance sa Drag Race Global All-Stars, ang Olympics of Drag! At isa nga po sa 11 drag queens na lalaban dyan, ang ating pambato. Hindi lang from the Philippines, from Asia, Eva Le Queen. At makakasama natin siya live na live dito sa studio. Hello! Hello, Miss MJ. Hello, hello, hello. Mwah! Ayan, akala ko, grabe, baka manginig ang mga Carlos Yulo dahil ikaw magre-represent sa atin sa drag sphere. Yes, ako ang Heidelin Diaz at Carlos Yulo ng drag sa taong ito. Pero, kamusta? Ilang maleta ang kinailangan mong dalhin? Mga kasya ng buong pamilya ko. Correct, 'di ba? Imagine mo yung wig pa lang, Yes. yung ano pa lang, yung mga costume. Yes. I'm sure marami tayong pasabog. Yes. Miss MJ, I'm so proud kasi yung mga dinala ko, mga Filipino designers, mga the best of the Filipino na gumagawa ng wig. Yung parang ang ganda kasi natin alam natin yung gusto natin bilang Pilipino. Talagang gusto natin na lagi tayong maganda. Na number 1 tayo lagi sa pageant. Kaya sa lahat-lahat ng mga maletang dinala ko, lahat yon dala-dala nun lahat ng pangarap and pride ko bilang Pilipino talaga. Wow, thank you so much for that actually. At sobrang laking sobrang nakaka-proud din siya na alam mo, end-to-end iniisip nyo, di ba? Yes. Kumbaga na kung paano bibit-bitin yung Pilipinas dito. And I know how much nyo inangat ang ating LGBTQIA+ community dahil sa inyong mga persona. Pero as Eva Le Queen, who is she now? Eva Le Queen is like, I am the queen that represents the next level of drag na merong pride, may respeto, may dignidad, may business model, na parang talagang madam. Ako yung madam ng drag scene Ako yung mother at madam ng drag scene. It's because parang yung drag dati, lang siya, mga racket-racket lang siya sa mga bar. Pero ngayon, tulad ng sa mga ginagawa natin, pinupush natin siya to go to the fashion scene, sa mga mag-cover ng mga magazines, magkaroon ng mga teleserye, teledrama. True. And alam mo yun, marami ng business opportunities for us. Sobra. At lumalaki na yung community. Yes. And sobrang nakaka-proud na exposed kayo, hindi lang dito. Global po ito. Correct. Ang napupuntahan ni Eva Le Queen, syempre, na sa isang undisclosed location daw. Social. Yes. With sino ang mga makakatunggali natin from which countries? Yeah, so parang nga siyang Olympics, no? So there are 12 countries, 1 queen per country, para sa Miss Universe, parang Olympics. And we have the best of other countries. Siyempre tayo, bilang mga laki sa pageant, andyan yung mga Latina nating ang kalaban. Miranda Librao of Brazil, Galavar of Mexico, at syempre ang flagship, yung US, Alyssa Edwards. Grabe. We also have queens from Down Under, Queen Kong, and Italy, Helenia, madami, 12. And nakaka-proud kasi siya,
pukpukan ng laban. Oo, tsaka hindi tayo magpapakabog. Yes. Pero simula nung nag-umpisa ang drag dito, no? Alam ko matagal-tagal na yon, pero nabigyan tayo ng spotlight from season 1 of Drag Race, di ba? Yes, Drag Race Philippines. Drag Race Philippines. Ang layo na narating natin. Di ba? Balikan lang natin konti yung mga humble beginnings mo before you had to break in. What did you have to go through? Dati, nung wala pang Drag Race Philippines, syempre sa mga bars lang kami nagtatrabaho. In fact, kung hindi ka magpupuyat ng alauna, hindi ka pupunta sa mga nightclubs for LGBT, hindi nila alam kung ano ang drag. Talaga? They don't know. And dati, like, sobrang barya lang din yung kinikita namin. Nung nagkaroon ng pandemic, ang ginagawa namin, nagpa-perform kami sa Facebook para manghingi ng tips. Oo. And like, parang 6-8 hours kang tumatalak sa mga social media, sa Kumu, sa Facebook, hingi ka ng tips. Parang dati hindi ako makapag-grab ng mas mahal pa sa 500 pesos. And now, drag is a full industry on its own. Sobra! All clients, kahit sa industriya, gusto nila ng drag. May magazine pa tayo, di ba? May mga magazines tayo. Platform. TikTok, mga campaigns, may mga major brands, major players in the industry. Ano sabi ng drag community natin abroad sa growth ng Philippine drag? It's, parang it was a catapult. Kasi in a span of like what? Wala pa tong 2 years. Wala pa 3 years since Drag Race Philippines. Pero nakaka-sold out tayo ng music museum, ng mga drag show. Tsaka yung mga brunch, di ba? Sunday brunch. Talaga, ang mahal ng mga upuan girl. Ang mahal libo. Pero talaga namang babayaran mo kasi guys, alamin natin ng mga kapatid, yung suot naman nila, tingnan nyo naman, si Madam Eva. Buti nadaan-daan lang ako. Oo, di ba? Parang yung wig mo pa lang. Yes. Di ba? That must cost, an arm and a leg. Charot. Hindi, di ba? Because it's so high quality. Bago yan, ano muna yun, no? Di ba? Sabi mo nga, kailangan mo magtipid para mag-commute. Paano yung costume mo nun? Kailangan mo rin siyang i-invest Hindi lang naman sa drag like anything that you do, even if it's show business or anything, pagtrabahuhan mo siya, and you have to elevate. Siyempre, pag nag-elevate yung drag mo, mag-elevate din yung talent fee mo. Correct! Oo, ayan. But anyway, thank you so much. Please, eto na guys, kailan ka namin pwede mapanood? So guys, we will be we will be airing malapit na po August 16 on Wow Presents Plus and Paramount Plus is RuPaul's Drag Race Global All-Stars. Grabe, nakakatindig balahibo, guys. Totoo yan. At syempre, may boto-boto ba to? Wala naman. Ano na lang, i-cheer ka na lang namin. Alam mo naman, magti-trending ka. Yes, for me, please do follow me on all my social media. That's Eva LeQueen. I-google nyo lang yan Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Support your Filipino queens and not just me. Drag Race Philippines is also airing. Season 3. Season 3 is also airing right now. And all yung mga local queens ninyo sa mga bars, sa kung saan man malapit sa inyo, please support drag and yeah. Congratulations, Eva. Thank you so much for your time. At syempre, may round 2 pa tayo, mga kapatid. Hindi pa raw makamove on si Ivana Alawi sa kanyang karakter na si Bubble sa FPJ's Batang Quiapo. Bakit nga ba siya nawala sa teleserye na to? Yan ang sinagot niya sa chika natin sa kanya. Abangan niyo po yan. Magandang tanghali, mga kapatid. Bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority. Itong Hunyo kasi, nasa 1.62 million na lang daw ang unemployed. Mas mababa kumpara sa higit 2 milyong individual noong Mayo. Sa tingin nyo, mga kapatid, saang trabaho magaling ang mga Pilipino? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Sa sa mga mason, o sa mga skilled worker, mason, electrical, electrician, welder, mga ganun. Mga domestic helper, kagaya ng nurse. Mga technical po na trabaho kasi di ba karamihan po ng mga nasa abroad natin, puro mga skilled worker. More on skilled worker po. Dahil yun yung demand sa ibang bansa. Dahil masisipag yung mga Pilipino. Depende sa klase kung anong alam niyang trabaho. Katulad ko, driver ako ng truck, doon ako magaling. Gawain bahay, ganyan. Kapag pagtatrabaho ng factory workers, ganyan. Construction, pagsasaka. Maraming alam ang mga Pinoy. Ako ang inyong hani ng bayan,
ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Formal nang hinabla ng Federal Grand Jury ng Southern District of Florida sa Amerika ang 4 na dating election officials at personalities mula dito sa Pilipinas. Patong-patong na reklamong conspiracy to commit money laundering at international laundering for money instruments ang isinampa laban kina dating COMELEC Chairman Juan Andres Bautista, Smartmatic President Roger Alejandro Martinez, Smartmatic Global Services Unit VP at former Smartmatic Philippines General Manager Eli Moreno at Jose Miguel Vasquez na lead ng Smartmatic sa Taiwan. Kapag napatunayan, posible ang parusang kulong na hanggang 20 taon. Nag-ugat yan sa aligasyong tumanggap umano ng $1 million na suhol si Bautista para sa 2016 elections na dumaan sa iba't ibang bangko sa Asia, Amerika at Europa. Naupo si Bautista sa COMELEC noong 2015 hanggang 2017 kung kailan na-award ang kontrata sa Smartmatic para sa voting machines na ginamit sa 2016 elections. Dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon sa kanya. Round 2 na po tayo na showbiz. Nabiktima raw ng food poisoning si Ivana Alawi. At kung bakit nga, kamusta na nga ba siya? O diba, narito pong report. Real life Barbie! Yan ang peg ni Ivana Alawi na mag-grand entrance sa endorsement event niya sa Makati. Pero bago yan, alam niyo bang na food poison si Ivana? Kaya na-delay ang event ng ilang oras. Are you okay? Are you feeling good? Yes, na food poison lang ako. Seafood. Seafood? Buti, nagpakita ka pa rin. Oo naman. Kaya I wanna see you guys. Trending pa rin si Ivana dahil last week lang na maalam na siya sa iconic role niya as Bubbles sa Batang Quiapo. Pag-amin niya, hindi pa rin siya nakaka-move on dito. Nakapagpag ka na ba kay Bubbles? Hindi pa. Alam mo, kahit saan ako pumunta, lahat sila, bakit wala ka na? Bakit wala ka na? Kahit pumunta lang ako sa convenience store, gano'n na. So, doon ako nalulungkot na naman kasi naalala ko na naman. Chinika rin ni Ivana ang viral photo niya sa Cabao na na-realize niya na claustrophobic pala siya. Ang hirap huminga, tapos kakatok na ako direct, tatakot na ako. kasi di ba kung takot ka, anong gagawin mo? Di takutin ko ba ang sarili ko? Di happy ako doon. Nilinaw naman ni Ivana ang tunay na rason ng paglisan niya sa Batang Quiapo. Iba-ibang version kasi ng storya ang kumakalat online. Merong inalis daw siya sa show, meron ding version na nag-quit siya. Ano nga ba ang totoo, Ivana? Ganon talaga ang showbiz, maraming fake news and depende na sa'yo kung maniniwala ka o hindi. Basta kami, ako, yung production at si Coco, lahat kami okay. At ako po mismo, ayokong umalis, but again, it was my decision and I had to because of my work na nagpatong-patong na. Dahil 3 months lang talaga and umabot na ng 11 months yung taping. So, it was hard for me to call them and tell them na hirap na ako at hindi na din kakayanin Ngayong nag-goodbye na siya sa Batang Quiapo, abangan na raw ang pagbabalik vlogging ni Ivana. Pagdating naman sa love life, umamin siya na may mga dinidate siya ngayon, pero work muna ang priority. Yan ang latest sa showbiz, TGIF. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosit. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.